Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At tama kayo Haring Ken. Kanina ay may naramdaman din kami kakaibang spiritual sa loob ng Imperyo. Ang spiritual na iyon ay parang nagmula sa ibang nilalang dahil ngayon pa lang namin ito naramdaman. At ang spiritual na iyon ay hindi nagmula sa aming mga kasamahan. Ngunit bigla din iyong nawala. At sa tingin namin Haring Ken, ang spiritual na iyon na ating naramdaman kanina ay nagmula sa loob ng sinaunang libingan ng mga hari at reyna. Tama Haring Ken, sa loob nga ng libingan nagmula ang spiritual na lakas na ating naramdaman kanina. Hindi ako pwedeng magkamali. Haring Ken, baka kaya hindi pa nakakabalik at hindi pa namin muli nakikita ang apat namin mga kasamahan ay baka may nangyari na sa kanila. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, kung ganun akin titignan ang lugar kung saan nakalibing ang mga sinaunang hari at reyna ng ating lahing elf. Kami na lamang ni Los ang tutungo roon. At kayong lahat, maaari nyo na simulan ang paglipon sa mga katawan ng inyong mga kasamahan. At tandaan nyo kailangan ay wala kayong maiwan na katawan, kailangan ay malipon nyo lahat ng bangkay ng inyong mga kasamahan. Maliwanag ba? Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay agad na tumugon at sinabi, masusunod Haring Ken, maiwan na namin kayo. Sabi ng mga kasundaluhan sa hanay ni General Oliver at ang lahat ay nagkanya-kanya ng alis. Sa pag-alis ng mga kasundaluhan sa hanay ni General Oliver, sila Matandang Los at Master Ken ay nagkatinginan. At si Matandang Los ay nagsalita at sinabi, Ken, paanong sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna nagmula ang kakaibang spiritual na lakas ang ating naramdaman kanina? Paano nagkaroon ng ganong klaseng spiritual sa loob ng libingan? Sabi ni Matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, hindi ko din alam Los kung bakit sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna nagmula ang ganong spiritual. Halika tignan natin ang loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Los ito ay tumugon at sinabi, tayo na Ken, tignan natin ang loob ng libingan. Sabi ni Matandang Los. At si Master Ken at Matandang Los ay naglakad sa direksyon kung saang lugar makikita ang libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Sa kanilang paglalakad ng ilang minuto, nakarating na sila sa gate ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna. At ang dalawa ay nakaramdam na may kakaiba nga sa loob ng libingan. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, mukhang tama nga ang sundalo na iyon, dito nga nagmula ang naramdaman natin kakaibang spiritual. Halika Los, pumasok tayo, sabi ni Master Ken. At ang dalawa ay dahan-dahan pumasok sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna. At sa kanilang paglalakad, nakita ni Master Ken ang isang espada na nasa lupa na may dugo. At si Master Ken ay agad na pinulot ang espada na ito. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Los, tignan mo ito. Espada ito na nagmula sa ating kasundaluhan. May nangyari nga dito sa loob ng libingan. Ngunit nasaan ang mga sundalo na iyon sa pangkat ni General Oliver? At naglakad pa si Master Ken. At 3 espada pa ang kanilang nakita na nasa sahig. At si Master Ken ay muling nagsalita at sinabi, mukhang may nangyari masama sa 4 na sundalo na nagmula sa pangkat ni General Oliver dito sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna.
Ngunit nasaan ang mga katawan ng mga iyon? Tanging mga espada lamang nila ang naiwan dito. Huwag mo sabihin na may iba pang nilalang ang nakapasok sa loob ng imperyo ng ating lahing elf, maliban sa mga lahi ng barbarian. At bakit sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna nagtungo iyon? Los, ano sa tingin mo? Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, mukhang tama ka, Ken. Mukhang may ibang nilalang pa ang nandito kanina sa loob ng imperyo at hindi lang natin iyon napansin agad. Ang ganong klaseng spiritual na lakas ay tila ba hindi nagmula sa lahi ng barbarian. Dahil ang ganong spiritual na lakas na ating naramdaman ay talagang parang pamilyar sa akin. Dahil kahit kailanman ang mga tinataglay na spiritual na lakas ng lahi ng barbarian ay hindi ko pa naramdaman at nasaksihan. Kaya alam ko hindi nga sa lahi ng barbarian iyon nagmula, kaya may iba pang nilalang ang nandito kanina sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna, Ken. Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, Los, hindi na maganda ang nangyayari ito sa lahi nating elf. At ngayon ay naglalabasan na ang iba-ibang mga nilalang sa mundo na ito. Hindi na natin alam kung sino pa ang ating mga dapat paghandaan na mga nilalang na pwedeng sumalakay sa ating. Ano bang nangyayari na sa mundo na ito? Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni matandang Los. Ito ay nagsalita at sinabi, Ken, kailangan ay talagang maghanda na tayo sa digmaan na mangyayari sa lahi nating elf. Hindi na nga biro ang lahat ng nangyayari ngayon. Kailangan ay may gawin na tayong paghahanda. Tingin ko kailangan ko na din muna bumalik sa lugar naming mangkukulam na elf. Para may handa na ang mga elixir na ating magagamit sa mangyayaring digmaan. At may padala na dito lahat ng elixir na aming nagawa sa mga nagdaan na mga taon. At kailangan ay makagawa pa kami ng mas madaming mga gamot at elixir para sa ating mga kasundaluhan. Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, sige Los, tama ka. Kakailanganin natin at ng ating mga kasundaluhan ang mga elixir na inyong nagawa na sa mangyayaring digmaan. Kailangan ay may handa na nga ang mga iyon. Ngunit, hindi ko hahayaan na ikaw lang mismo ang babalik roon. Antayin natin ang pagbalik ni General Oliver dito at si General Oliver ang aking papasamahin sa iyo na magtungo sa lugar nyo. Alam ko tatanggi ka, Los. Ngunit kailangan mo may kasama na bumalik sa lugar nyo dahil masyado nang mapanganib sa ating lugar ngayon na nasasakupan. Kaya sana ay mag-antay ka na muna sa pagbabalik ni General Oliver. Tulad nga din ng sinabi ni General Oliver, babalik din siya agad kasama ang lahat ng mga kasundaluhan. Kaya sana ay sundin mo ako kahit ngayon lang, Los. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, sige Ken, sam-asang-ayon ako. Sabi ni matandang Los. At si Master Ken ay ngumiti. At maya-maya, si Master Ken ay naglakad ng ilang mga hakbang. At sa kanyang paglalakad, may napansin itong kakaiba sa lupa. At si Master Ken ay napatigil. At muli niyang inapakan ng madiin ang lupa. At napansin ito ni matandang Los. At si matandang Los ay nagsalita at sinabi, Ken, bakit? Sabi ni matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, tuldok, Los, tignan mo itong lupa, parang bagong tabing lang. At parang ito ay hinukay ng sinuman. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los. Ito ay nakatingin ng husto sa lupa. At may bigla siyang may naalala. At si matandang Los ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, dito sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Dito nilibing ang katawan ng reyna ng aming lahing mangkukulam. Tama, at wag mong sabihin dito sa inaapakan ni Ken nakalibing ang katawan ng reyna ng aming lahing mangkukulam. Oo nga, sa lugar na iyan nakalibing ang reyna namin sa aming lahing mangkukulam na elf. At ano ang sinabi ni Ken? Tila ang lupa na kanyang inaapakan ay parang ito ay hinukay at parang bagong tabon lang. Sino naman ang gagawa na hukayin ang libingan ng aming reyna? At alam din ni Ken na dito sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng mga normal na elf nakalibing ang bangkay ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nakalimutan niya ata. At sino nga ang gagawa na hukayin ang libingan ng aming reyna sa aming lahing mangkukulam na elf? Tuldok, hindi naman pwedeng si Sophie ang gagawa nun. Dahil kahit alam ng aking apo na sa loob ng imperyo nakalibing ang katawan ng kanyang ina.
Hindi ito magagawa na hukayin dahil si Sophie ay may respeto na bata. At hindi niya magagawa na bastyusan at gambalain ang libingan ng kanyang ina. Sino naman ang gagawa na hukayin iyon? Tuldok, bulong ni matandang Lost sa kanyang isip. Nang napansin ni Master Ken na walang imak at labis na nakatingin si matandang Lost sa lupa na inaapakan ni Master Ken. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Lost, okay ka lang ba? May idea ka din ba na parang bagong hukay at tabon lang sa pwesto na ito?" Sabi ni Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!